Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Pumasok na si Filipino tycoon Manuel Manny Villar sa 200 na pinakamayaman sa buong mundo na may tinatayang 11 bilyong dolyar o nasa 621 bilyong piso. Ayon sa Forbes, nasa ika-170 pwesto si Villar at siya ang pinakamayaman na Pilipino na tycoon sa World's Billionaires List. Siya rin ang kaisa-isang Pilipino na nasa top 100. Umakyat ang net worth ni Villar ng 28% sa 11 bilyong dolyar ngayong taon mula sa 8.6 na bilyong dolyar nitong nakalipas na taon, kung saan nasa ika-232 pwesto sa listahan. Ang dating Senate President at House Speaker na si Villar ay kasalukuyang chairman ng mga kumpanyang Vistaland and Lifescapes Incorporated, Golden MV Holdings Incorporated, supermarket chain All Day Marts Incorporated, home improvement chain All Home Corporation at Vista Malls Incorporated. Sinabi ng Forbes na nag-i-invest ngayon si Villar sa iba pang sektor katulad ng free-to-air TV at plano ding magtayo ng casino at theme park sa silangan ng Maynila. Samantala, pumangalawa naman sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas si Enrique Razon Jr., ang chairman ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI na may net worth na 10 bilyong dolyar. Siya rin ang may-ari ng Bloomberry Resorts Corporation na nagpapatakbo ng Solaire Resort and Casino. Nasa ikatlong pwesto naman si San Miguel Corporation President at Chief Executive Officer Ramon Ang na may net worth na 3.5 bilyong dolyar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na ang presyo ng bigas ay inaasahang mananatiling mataas hanggang sa kalagitnaan ng taon dahil sa patuloy na epekto ng El Niño phenomenon. Ayon sa mga analyst, ito rin ang rason sa posibleng pagtaas ng inflation sa bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sana bumaba ang presyo pagdating ng Hulyo, pero sa ngayon malabo na bumaba ito dahil sa epekto ng El Niño. Ayon sa datos ng DA, ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Niño ay tumaas sa 2.63 bilyong piso na naapektuhan ang mahigit 54,000 magsasaka at halos 54,000 ektaryang sakahan. Sinabi ni Chu Laurel na inaasahan na madadagdagan ang pinsala sa agrikultura lalo na't nasa kasagsagan ng El Niño ang bansa. Ang palay ang pinaka naapektuhang pananim na mahigit 72,700 metriko tonelada ang napinsala o katumbas ng 1.7 bilyong piso. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, may mga senyales sa Pacific Ocean na humihina na ang El Niño at inaasahan itong tatagal hanggang Mayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Bureau of Customs o BOC na bumaba ng 6% ang koleksyon na ahensya nitong Marso kumpara sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon, subalit nalagpasan pa rin nito ang kanilang inaasahan na koleksyon. Base sa paunang datos, nakakolekta ang ahensya ng mahigit 75.4 bilyong piso noong Marso, mas mababa ito ng 6.1% sa 80.34 na bilyong piso na naitala ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Subalit nalagpasan nito ang inaasahan nilang koleksyon na 72.71 bilyong piso o katumbas ng 3.45%.
Para naman sa unang quarter ng taon, ang koleksyon ng customs ay tumaas ng 2.6% sa mahigit 219 na bilyong piso mula sa mahigit 213 bilyong koleksyon sa kaparehong panahon nitong nakalipas na taon. Nalagpasan din nito ang inaasahang koleksyon sa first quarter ng 4% o mahigit 210 bilyong piso. Ayon sa ahensya, napalakas ng BOC ang koleksyon sa pamamagitan ng mahigit na pagbabantay o mahigpit na pagbabantay at sa mas magandang sistema sa pagkukuha ng tamang halaga ng imported goods. Dagdag ng BOC, malaking tulong din ang pakikipag-ugnayan nila sa Land Bank of the Philippines para makapagproseso sa pamamagitan ng digital payment transactions. Noong 2023, tumaas ang koleksyon ng customs ng 2.41% sa 883.2 bilyong piso at mahigit 1% sa kanilang inaasahan na koleksyon na 874.2 bilyong piso. Ngayong taon, inaasahan ng ahensya na makakolekta sila ng 959 na bilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.